po dito, ito'y statement ng ating presidente na malaki ang posibilidad mga kababayan, di umano, eto in my own opinion, na etong si Kibulok mga kababayan ay madala papuntang Amerika at ibigay sa Amerika kapag ka natapos na yung mga kaso niya dito sa Pilipinas. Ano po, kasi parang ang dating kasi sa binibitawang salita ng ating presidente, uunahin muna, nalitisin siya sa mga kaso niya dito sa Pilipinas at kung sakaling aanuhin siya ng Amerika, saka pa lamang siya parang ibibigay na ganon. At pag-uusapan pa yan, mahabang proseso pa yan mga kababayan sa madalit salita. So malaki din ang posibilidad na yung kinakatakutan ni Kibuloy mga kababayan na imbestigahan siya sa Amerika, baka mangyari din. Ano po, so ngayon, eto, i-play po natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News. Ano po, eto, panoorin po natin. Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, diba? Locally, still have to be done. Wala pang natatanggap na request ang Pilipinas mula sa Estados Unidos kaugnay ng extradition ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas dapat na pagtuunan ng pansin ngayon ang mga kaso na dapat kaharapin ni Kibuloy sa Pilipinas bago ikonsidera ang pagpapadala sa Kingdom of Jesus Christ leader sa Amerika. Kasi kung tatanungin nyo mga kababayan much better na kapag ka natapos etong mga kaso ni Kibuloy dito sa ating bansa at nag-request etong Amerika mga kababayan na etong si Kibuloy ay dalhin sa kanila namang bansa para doon naman litisin, dapat ipadala na agad sa lalo't madaling panahon. Bakit mga kababayan? Kasi kapag kakaliado nila yung naging presidente, automatic magagawa ng paraan para mapawalan sala lahat ng mga kinakaharap na demanda ngayon itong si Kibulok. Kapag ka nasa Amerika siya mga kababayan, walang kumpa-kumpari doon, walang kapakapartido doon, basta nagkamali ka, kailangan mong pagbayaran at kailangan kang malitis doon. Mga kababayan, ano po, so ito ipagpatuloy pa natin. Kung saan siya mayroong kinakaharap ding mga kaso. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ayon kay Pangulong Marcos, siya mismo ang nagutos na sunduin na ng C-130 si Kibuloy sa Davao matapos magpahayag na nais na nitong sumuko. Yesterday, maliwanag ang sinasabi ng ating presidente mga kababayan. Kung hihimayin natin yung kanyang paliwanag, wala siyang sinabi dyan. Unang-una na isinasara niya yung basihan mga kababayan o rin posibilidad na isurrender ng Pilipinas etong si Kibuloy dun sa Amerika. Wala siyang sinabing hindi nila isusurrender or hindi siya pumapayag na imbestigahan si Kibuloy ng Amerika. Ang sinasabi lang ni PBBM dito, kung hihimay natin, talagang ang tinututukan muna sa ngayon yung mga kaso na dapat kaharapin nitong si Kibulok. So malaking posibilidad talaga mga kababayan na kapag ka nag-request na etong Amerika ng extradition dito kay Kibulok, baka mapunta siya ng Amerika mga kababayan at doon siya malitis din sa mga kasong kakaharapin niya doon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. About between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Sinabi na, very good. Wala ng conditions. Wala na yung mga conditions na dating ilinalagay. So sabi namin, fine. Pero sabi niya sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So fine, yun ang ginawa namin. Sa kabila nito, diba? Maliwanag na talagang nag-request. Ay, banat bay. Eto, yung fake news mo, nasaan? Kala ko ba sinasabi nyo, pinapalabas nyo sa armed forces sumuko? Yung pala, request lang ay itong si Kibuloy na dapat kapag kinuha siya, ay may presensya ng mga kasundaluhan natin. Kasi pinapalabas ni Kibuloy dito na wala siyang tiwala sa ating mga kapulisan. At nasunod naman yung request nitong si Kibulok mga kababayan. Ang nakakapagtaka lang, nung sinunod yung request nitong si Kibulok, karakay namang nagpakalat ng propagandist etong mga taga-suportang vlogger nitong si Kibulok na sa armed forces daw, unang sumuko etong si Kibuloy mga kababayan. At hindi naman daw talaga nasukol, kusang sumuko daw. Kaya kung titingnan natin, fake news po yung pinapakalat
ng grupo nitong sina Banat Bay, mga kababayan, at yung grupo ng mga iba pang vlogger nitong si Kibuloc. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ito naniniwala ang Pangulo na hindi sumuko ang religious leader. Napilitan lamang umanong lumutang si Kibuloy dahil malapit na siyang matugis ng mga pulis. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station. Tama! O sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Tama! Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Diba? Tiniyak ng Pangulo na irerespeto pa rin ang mga karapatan ni Kibuloy at walang special treatment. Siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan dun sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. So ngayon mga kababayan, eto maliwanag ha, na talagang sa hinabahaba ng paliwanag ng ating presidente, ang nakita natin dito, hindi niya sinabing hindi siya papayag kung sakali na mag-request ang Amerika ng extradition dito kay Kibuloc, mga kababayan. So malaki ang posibilidad na kapag natapos na lahat ng mga demanda, na hearing na si Kibuloc dito at napatunayan sa kung ano man yung mapapatunayan laban sa kanya, talagang ang susunod niyang kabanata, mga kababayan, ay ang harapin yung mga kaso niya sa Amerika. Dahil may mga naghihintay po doon na di umano mga nabiktima nitong si Kibuloc. Ano po? So maliwanag naman, mga kababayan, na ang isa pa ditong sinasabi ng ating presidente, bago daw sumuko si Kibuloy, nag-request ng presensya ng ating mga kasundaluhan dahil wala nga daw siyang tiwala sa ating mga kapulisan, mga kababayan. Kaya may kasamang sundalo, etong si Kibuloc, mga kababayan, at sinundo ng sasakyang panghimpapawid ng ating mga kasundaluhan. Ano po? So ngayon, kung titingnan natin, talagang lahat ng nangyari na pagsuko ni Kibuloy ay talagang may request pa siya. Ano po? At lahat na nangyari na pamula sa kinaunsya ng mga sundalo, sakay ng sasakyang panghimpapawid, talagang kagustuhan po ni Kibuloy yon. Request po na yon. At ang katuwiran niya, bago siya sumuko, kailangan maibigay muna yung mga kondisyones niya. Ano po? So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita natin, na kung saan etong si Topacio ay sinupalpal, mga kababayan, at sinoplak ng matindi ni Secretary Benhur Abalos. Eto, papakinggan natin. Thank you, sir. Sabi daw po ni Atty. Topacio, epal daw po kayo. Ay, ako si Atty. Topacio talaga. Palagay ko, ito yung epal talaga eh. Ano? Alam mo, sinasabi ko nga sa kanya is that ang word. Ang sabi ni Topacio, mga kababayan, kaya Secretary Benhur Abalos, kasi nga nag-post etong si Secretary Benhur Abalos na nahuli na daw etong si Kibuloc. Ngayon, mga kababayan, sinabihan niya ng epal etong si Secretary Abalos. Kaso nga lang, mga kababayan, napakatindi ng balik at ibinalik ni Secretary Abalos dito kay Topacio. Kasi nga naman, sa ginagawa ni Topacio, mga kababayan, siya yung nagmumukhang paepal. Bakit? Kung titingnan yung mabuti, pinapalabas niya isa siya sa sumasakay na hindi naman daw talaga nahuli etong si Kibuloc kung hindi sumuko. Ngayon, habang tumatagal yung mga paliwanagan patungkol dito sa mismong pangyayari kung bakit napasuko etong si Kibuloc, lumalabas talaga, mga kababayan, na sukol siya. Kaya siya napilitan na sumuko, mga kababayan, at kung hindi naman siya nasukol, hindi naman siya susuko. So ngayon, yung mga pinagsasasabi ni Topacio, lahat bumabalik sa kanya, at siya talaga po, mga kababayan, yung nagmumukhang paepal. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lang naman dito ay yung tinatawag nating nahuli eh. Pinakita namin, naka-trap na siya, huli na siya tungkol dito. No? Tama! At saka lang siya namilit na sumurrender. Na-explain ko yan sa Pilipino, no? Pero for us, huli na eh, sakot na eh. What's so epal about that? This is all about hard work. Sa EFT daw po sila nagsumuko, hindi daw po sa PNP. Ano yun? Sa ISAP sila sumuko. Well, for whatever reason, okay, nagpunta sila ISAF, pero ando na eh. Nakapaligid na all entrance, all exit, wala ka nang pupuntahan, wala ka nang aanuhin, no?
Kaya nga, I give full credit to the PNP here. Dahil talagang gumalaw ang PNP, umilos ang PNP, even ang ating Pangulo, he acknowledged that. Kaya ngayon mga kababayan, hindi natin masisisi yung marami sa mga kababayan Pilipino po natin. Kahit ako, mga kababayan, talagang sumasaludo kay General Torre. Kasi nga mga kababayan, kahit sabihin natin na yan ay coordination sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at saka ng PNP. Pero kung titingnan natin, napakalaki ng nagawa ng PNP para mahuli etong si Kibuloc. Dahil kung iniwanan niya ni General Torre, mga kababayan, at nagpatinag sila sa mga panggugulo ng mga taga KOJC, walang mangyayari dyan. Hindi maaaresto etong si Kibuloc at hindi din naman yan susuko sa ating mga kusunduluhan, mga kababayan. Ngayon, nung naramdaman na ni Kibuloy na talagang determinado si General Torre na mahuli siya, talagang siguro na pag-isip-isip na niya na mag-surrender na lang. Kesa totally na maaresto siya, mga kababayan, nung isang tao na kinagagalitan niya at ayaw na ayaw niyang makita, which is etong si General Torre. Kaya namili siya ng tao kung saan siya magsusurrender. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Is it confirmed may tunnel ba talaga? May bunker? Well, ganito kasi yan. Under our law, kailangan pagsilbihan mo muna sa Pilipinas yung kaso mo. Kung may kaso ka rito, this is our sovereignty, this is our law, is a Filipino citizen. So dapat managot muna siya sa Pilipinas, sa mga sala niya sa kapwa Pilipino. And then after that, you go by the laws of extradition. Sec, may government officials kayo din na pa-imbestigahan? Ano po yan? May government officials din kayo na pa-imbestigahan? Para sa akin lang is this. Wala akong tinutukoy maski sino, pero undoubtedly, meron nag-harbor dito, meron nag-obstruct dito. I'm sure of those things. So kung sino man yun, it's up to the police to investigate. Pati yung mga senador na nagpa-epal, dapat mahuhuli ng si Kibuloy noong nakaraang araw, kaso nga lang nagpa-epal. Yung 3 senador, mga kababayan, dapat yon maimbestigahan din ang ating mga kapulisan. Dapat yon, mga kababayan, talagang masampahan din ang kasong obstruction of justice dahil nga kung hindi sila nagpa-epal, dapat matagal nang nahuli yung si Kibuloc. Mga kababayan, kaso nga lang kung makikita nyo, talagang sobra-sobra yung pagpapa-epal na ginawa po nila. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman. Yung mga nagkaso sa akin, okay lang yun. Pabayaan mo na. It's part of our work, no? Mabigat yung trabaho namin eh. Talagang it's part of the risk of our work. Mga charges, including the former president, considering that he also appointed Ripa. What did you say about that? Well, ako okay lang. It's part of our work, no? Alam nyo, kung ikaw magiging police o secretary ng DILG, natural yan eh. Habang ginagawa mo yung katungkulan mo, dapat paghandaan mo ang sikmura mo dyan eh. Tama. Paghandaan mo ang mga demanda rito, etc. Natural yan. It's part of this. It's part of the game. No? Handa po kami dyan. Pero ang importante rito, alam namin ginagawa namin tama, naniwala kami, hindi tumigil ang pulis, tumuloy-tuloy. Dito. Tama! Okay? Salamat po. Ano po yun? Can you say part yung mga Duterte na nag-obstruct ng justice? Well, para sa akin is napakasimple, no? Dapat tignan po natin yung mga taong involved po dito on this ground, kung ano man hawak ng pulis tungkol dito, no? Pero dapat kasama sa lalaki. Well, no, it's up for the police to determine. It's not for me. Ang pulis na mag-iimbestiga. Sir, sabi daw po So maliwanag, mga kababayan, ha, na talagang tatamaan dito mga Duterte. Especially yung administrator or administrador ng KOJC, mga kababayan, at lahat ng mga property nitong si Kibuloc, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan natin, imposible kasi na walang alam dyan si Duterte dyan sa pagtatago ni Kibuloy sa loob ng KOJC. So pag inimbestigahan yan, mga kababayan, malaki ang posibilidad na talagang masampahan siya ng obstruction of justice, especially pati yung mga vlogger na talagang nagprotekta kay Kibuloy para wag agad makita ng ating mga kapulisan. At ang isa pa dyan, mga kababayan, na posibleng tamaan, talagang si Sara Duterte dahil nagbigay siya ng testimonya na talagang tingin niya wala na si Kibuloy dyan sa KOJC. Pero dyan sa KOJC, naaresto yang si Kibuloc, mga kababayan. At ang isa pa dito, yung EPAL. Yung EPAL, siyempre, mga kababayan, na abogado na lahat ginagawa para magpapansin, di umano, sa publiko. Ano po, talagang nasopla siya
ng matindi dito. Kasi mga kababayan, sinasakyan nila hanggang ngayon yung istoryahe ni Banat Bay na sa bundok daw nakita. Mga kababayan, hindi daw po sa KOGC. Maliwanag naman na sa KOGC na aresto si Kibulok at hindi sa bundok. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic, mga kababayan, na hinimay po natin? Ano po masasabi ninyo patungkol dun sa dalawang kondisyones nitong si Kibulok bago siya sumuko, na kung saan ang una, bigyan siya ng sasakyang panghimpapawid, mga kababayan, papuntang Maynila, may kasama pa mga sundalo dahil wala siyang tiwala sa ating mga kapulisan. Pangalawa, ang wag makita etong si General Torre at saka po siya susuko. So ngayon, maliwanag, at least naliwanagan tayong lahat, na siguro yan yung dahilan kung bakit hindi sa kamay ni General Torre bumagsak etong si Kibulok. Kasi nga, nagpaawa etong si Kibulok at nag-request ng mga kondisyones bago niya isurrender ang kanyang sarili. At maliwanag din naman, mga kababayan, dito na talagang yung mga abogado nitong si Kibulok, mga kababayan, especially, hindi lang yung mga abogado, kung hindi etong si Duterte, talagang baka tamaan, mga kababayan, ng kasong isasampa ng DILG, especially, mga kababayan, ng ating mga kapulisan, na obstruction of justice. Pati yung mga vlogger, pihado tatamaan yan dyan. Ano po, at comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na hinimay po natin at tinalakay po natin.